Hanggang kahit ilang araw na ang lumipas, hindi pa rin humuhupa ang pagsasabong ng mga fans ni Kim Chiu at Catherine Bernardo sa social media. Patuloy ang pagbakbakan online matapos kumalat ang isang video mula sa audience ng ASAP kung saan tila hindi nag-uusap sina Kim at Catherine nang magkasama on stage. Si Kim na isa sa mga main host ng show at si Catherine na bumisita kasama ang cast ng kanilang pelikula ay inaasahang mag-i-engage sa isa't isa. Pero sa video ay ibang tao ang kanilang kinausap habang nasa entablado. Dahil dito nagsimula ang pagkukumpara ng mga fans sa mga narating ng bawat aktres, pati na ang mga endorsement at career milestone nila. Talagang walang nakaligtas sa usapan ng kani-kanilang taga-suporta. Sa kabila ng isyong ito, tila sinagot naman ni Kim ang mga haka-haka sa pamamagitan ng pag-post sa kanyang Facebook ng isang clip kung saan makikitang nagyakapan muna sila ni Catherine bago siya umalis sa stage. Isang fan din ang nagkomento na minsan ay hindi naman talaga problema ng mga aktres ang ganitong isyo kundi ng ilang mga fans na pilit na pinagsasabong ang kanilang mga idol. Parehong kilala sina Catherine at Kim bilang mga prime actress ng industriya ngayon at wala na silang dapat patunayan. Talagang queen sila in their own right. Kaya naman mas maganda siguro kung tangkilikin na lang natin sila nang sabay at suportahan ang kababaihan. Okay. Ako naloka din ako dito, parang bakit? Yun ang aking naging reaction. Ako din isang araw nagising na lang ako. Parang may away na nagaganap. May bangayan. Yes. Eto na nga, Kim Chiu at Catherine Bernardo, iniintrigang may. Hindi naman bangayan, parang meron something, meron hindi pagkakaano, parang ew sila sa isa't isa. Yun ang, ano yan, sarili mong observation. Hindi parang ganon. Ganon parang ang tingin ng iba. Nag-iisnaban sila. Yun ang nakita kasi daw doon. Magbigay nga tayo ng background. Kasi nga, binigyan ng kahulugan nung ilang netizen na hindi nagpapansinan on stage sa ASAP, si Catherine at saka si Kim. Which is, hindi naman nila alam kung ano ang ginagawa nitong dalawang ito. Siyempre, ito namang ito naman si Kim, dahil host siya, nakasentro siya sa kung ano ang magiging spill niya. At si Catherine naman, syempre, bala rin naman sa, siguro kung ano man ang nasa isip niya, kung ano, paghahanda or something sa kung ano man. Hindi ba? Kaya hindi sila nag-uusap, pero hindi naman ibig sabihin nun magkaaway sila. Di ba? Hindi. Ako naman ang nakita ko, syempre, alam mo, nung sumalang na si Alden at si Catherine sa stage, syempre, makikita mo naman sila Kim Chiu, nasa harap sila nanonood at nag-cheer naman sila. Ang sinasabi kasi nila, yung point na parang nung nasa stage na after ng production number, wala na yung kuha na lang yung siguro ng mga tao sa studio, yun yung kausap ni Catherine, si Robbie Domingo. Habang si Alden naman ay lumapit kay Kim at kay Darren. So yun, doon naman sila nag-uusap. Pero syempre, yung group hug kasi, gano'n naman ang naunang nag-group hug talaga si Robbie, si Alden at si Catherine. Tapos sabi ni Kim, sama kami sa group hug. So join naman si Alden sa kanila. So nag-group hug din. Pero anyways, hindi siguro nila nakita yung last part naman, di ba? After mag-usap ni Robbie at ni Catherine, gumano na si Catherine at nagbeso sila ni Kim. Alam mo naman, di ba, sa social media ngayon, madali mo lang yung gupitin at splice lang at ipakita na parang may something, which is wala talaga. Diyos ko, dahil magkakaroon ba ng issue tong dalawang ito, samantalang wala silang pinagdaanan na kahit na na para maging dahilan na mag-isnaban sila sa kahit na anong lugar o kahit sa anong okasyon. Walang gano'n at saka hindi po sila magka-rival. Correct. Do may sarili-sarili silang mga love team. May Katen, may Kim Pao, may Catherine at may Kim Chiu. Hindi sila magka-rival. Hindi na po ito yung era nung Nora Honor at Vilma Santos na BN Bot at Guy and Pip. Wala na po. Napaka-healthy ng flow ng showbiz niya ng mga fans, ng mga ang tawag dito mga love teams. Walang ganon kasi iba rin naman ang parang feeling ko iba rin naman yung mukha ng Katen, iba rin naman yung mukha ng Kim Pao. Ang Katen ay more on serious, 'di ba? Parang ganon, 'di ba? Ang Kim Pao parang jolly, ganon. Though may jolly factor din naman ng Katen, may serious din naman ng
Kim Ho dahil gumawa sila ng linlang, hindi ba? Pero hindi talaga, parang hindi ko maisip, paano sila magkakaroon ng rival? Paano magkakaroon ng issue? Parang wala. Oo, tsaka ang competition. Gawan. Walang competition sa dalawa eh. Wala. Magkaibang ano sila, pero pwedeng sabihin kasi nga, magkaiba ng hindi, parehas ng genre, pwede rin ganun, pero kaya lang magkaiba sila ng, paano ko ba i-explain? Mag-iba ng character siguro. Oo, yung character hindi. nung love team nila. Parang ganyan. Tsaka, wala namang issue. Siguro, like, hinahalongkat lang din. Sinasabi ka, pagdating daw sa mga awards night abroad, yun daw, kasi di ba, pwedeng nagkakaagawan yung dalawa. Walang ganun eh. Wala. Diyos ko dahil, Nako, sa totoo lang, wag na kayong ganyan kasi hindi makakatulong yan dahil Correct. na magbabangayan kayo. Ano bang dapat ipagbangayan kung sino ang mas mataas at kung sino ang mas sikat? Pareho silang sikat dahil pareho silang nare-recognize abroad. At saka Maganda yun. Sa studio kasi, di ba, napakaraming tao niyan. Kumbaga, ako kasi na-observe ko ang mga artista eh, yung talagang, minsan sobrang dami ng tao, yung focus talaga nila, halimbawa si Catherine nga, ang focus ngayon sa performance niya or kanino nga dapat gawin. So, ganun din sila. Hindi naman yan yung lahat na lang, kumbaga backstage naman yan, hindi naman, at mabilisan ng kilos dyan. Hindi yan yung pwedeng lahat na lang babatiin mo. Tsaka nag-kiss, nagbeso-beso yung Eto dalawa eh. idadagdag ko lang, alam nyo, hindi po regular, katulad ni Kim Chiu, si Catherine sa ASA. Pasulput-sulput lang yan pag kailangan, pag merong okasyon, may special occasion, pag meron siyang promote. Naturalmente, na yung ibang mga nandoon, nakabuo na mga regular na host na nandoon, nakabuo na sila ng, alam mo yun, yung friendly atmosphere, yung parang kampante na sila sa isa't isa. At syempre, di ba hindi naman agad-agad na pag nakita nila yung isang tao na kaibigan naman nila. Magkakaibigan pero hindi ito Ano kaagad, yes. yung kaagad, yung bang tipong babati mo kaagad, ihahag mo kaagad, i-joke mo kaagad, yung parang feeling belong. Syempre may ilang ka rin naman, baka hindi mo pa rin kabisado kung ano yung mood niya ng pero may understanding na yung mga yan eh. Tsaka si Catherine, syempre ganun din naman yung mapipil niya na hindi siya yung parang tipong agad-agad. Kasi hindi naman niya kasama itong mga to eh. Do magkakaibigan niya mga yan, pero hindi na sila magkakasama araw-araw. Hindi katulad ng mga nandiyan dyan na talagang nabuo na ang samahan nila. Pero na-welcome naman si Catherine at si Catherine naman, siguro naghihintay lang naman siya na ano siya yung bang yakapin or tanggapin or something para i-feel sa kanya na at that time, si you Catherine, are with us. Si Robbie Domingo talaga. Alam naman natin yung friendship ni Catherine with Robbie Domingo. Tsaka alam mo naman si Robbie, di ba, machika din. Oo. Talagang super chika rin siya kay Catherine. Pambansang kaibigan. Oo. So, si Catherine, ang focus niya nung time na yun, hindi ko may pinag-uusapan sila. Pero once na, nung pagtalikod na ni Catherine, nakatakit na si Kim, beso-beso. Kaya hindi ko maintindihan kung saan galing yung isnaban or yung cold shoulder na treatment. Walang ganun. Yun nga, kasi binasin lang nga doon na nakita nga sila na parang hindi nagpapansinan. Alam mo, ang dami-dami nangyayari. Kahit sina Shasha at si Regine, minsan magkasama sila sa stage, hindi sila nagpapansinan, hindi sila, pero magkakaibigan yung mga yan, di ba? Kahit si Loisa, at sino pa ba yung mga kahit si Alexa, pag nandoon sila sa isang stage, hindi palagi nagchichikahan yung mga yan. Tsaka walang competition eh. Wala. Alam mo, nabasag na ang competition dahil nga sa nangyari sa ABS-CBN, di ba? Kumbaga nawalan sila ng franchise, nawalan ng kalaban ang mga Kapuso Stars. Dati kasi talaga, aminin natin, ang competition talaga, Kapuso at Kapamilya, dapat magkalaban dati kung Marian Rivera versus, halimbawa, nung lumipat si Angel Locsin sa kabila, gano'n ang labanan. Tapos, there was a time na nagsasabay talaga ng pelikula noon, ang GMA Films at Star Cinema, naalala ko noon, Bea Alonso and Piolo Pascual versus Richard Gutierrez and Angel Locsin. Walang umaatras sa ganyan na laban talaga. Pero kaya lang nga, hindi na kasi uso ngayon dahil sila nga nagkakasama na sa Actually, work. sa totoo lang, uso pa rin naman yan. Kaya lang, Hindi, hindi na mapagtapat eh. hindi kasi nga katulad ni Pia at saka ni yung mga ganyan lang. Pero yung uso pa rin ngayon, pero parang wala ako nakikitang dahilan para pagsabungin itong Catherine at saka si Kim. Unang-una, para magkaiba sila basta magkaiba, kaya hindi sila, nga hindi mahirap sila explain. Pero talagang halimbawa lang, sige, ang rivalry na pwede niyong sabihin ay once na gumawa sila ng pelikulang dalawa at pinagsabong mo talaga, pinagtapat mo sa takilya, sa box office. At sabay ng play data, yung mga ganun, siguro makakaisip ka pa ng parang may competition, tingnan natin kung sino mas malakas sa
sa first day, sa second day, mga ganon. Pero for as long as hindi nangyayari yon, wala akong nakikitang reason. Oo At very nga. friendly si Kim Chu At kahit nga parehas itong dalawang ito ay maging nominee sa isang award-giving body, wala, parang ang hirap nilang gawa ng issue kasi nga, ewan ko, iba kasi aura nitong dalawang ito eh. At, hindi naman, basta parang hindi ko nakikita